Nagsisimula ang istorya sa isang syudad at may malakas na pagsabog. Ito'y dahil sa pagsugod ng isang halimaw na may pangalang Vaccine Man. Alam nyo ba, ang bumoses kay Vaccine Man ay yung bumoboses kay Frieza sa Japanese dub? Tatawagin ko na lang siyang Pikulong kasi siya'y kulay talong. Patuloy ang pangwawasak niya at naalarma ang Hero Association. Tinawag nila ang lahat ng hero na pwedeng tumulong pero knockout agad sila. Ito agad ang naging laman ng mga balita at nakita ito ng isang lalaki. Siya'y umalis agad para tumulong. May isang batang babae at balak siyang dakmalin ni Pikulong pero nailigtas siya ng lalaking makintab ang ulo. Siya si Saitama at sabi niya'y libangan lang niya ang pagiging hero. Nainis si Pikulong dahil walang kalatoy-latoy ang kanyang backstory. Si Pikulong ay ipinanganak dahil sa polusyon na nilikha ng mga tao. Patuloy ang pagsira ng tao sa kalikasan at ng ating daigdig kaya tingin niya'y nilikha siya para ubusin ang mga tao para makapaghilom ang mundo. Sobrang nagalit siya at biglang lumaki at naging ugatin. Pero isang suntok lang ay tinapos agad siya ni Saitama. Mas mahaba pa yung kwento niya kaysa sa laban niya. Si Saitama naman ay sobrang na bad trip dahil ang hina ng kalaban niya. Isang suntok lang tapos na. 3 taon ang nakalipas ay ito pa si Saitama at malago pa ang kanyang buhok. Kaharap niya ang isang halimaw na talangka. Siya'y taong naging talangka dahil sa sobrang daming nakain na talangka. Siya ay si Crab Alante at tinatanong niya kung bakit hindi tumatakbo si Saitama. Sabi niya ay dahil hindi pa din siya makahanap ng trabaho at kakauwi lang niya matapos bumagsak na naman sa interview. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya. Sobrang depressed si Saitama. Dahil magkatulad sila na patay yung mga mata, pinalampas na lang siya ni Crab Alante. Sabi niya ay iba ang biktima niya. Hinahanap niya ang isang batang dalawa ang baba. Habang naglalakad si Saitama ay nakita niya ang isang batang may itlog sa baba. Alam niyang kapag nakita siya ni Crab Alante ay siguradong tapyas ang itlog ng bata. Natanong siya ni Saitama kung may ginawa siyang kalokohan at sinabi ng bata na may pinagtripan siyang halimaw. Siya yung biktimang gustong patayin ni Crab Alante. Naisip niyang pabayaan na lang yung bata pero iniligtas niya yung bata. Nagtataka si Crab Alante kung bakit iniligtas ni Saitama yung bata. Galit na galit si Crab Alante dahil nag-drawing ng passes yung bata sa dibdib niya. Permanent marker pa ang ginamit. Mahihirapan din siyang kuskusin ito dahil naging sipit na ang mga kamay niya. Sinabi ni Crab Alante na palalampasin niya si Saitama basta ibigay sa kanya ang bata pero tinawanan lang siya ni Saitama. Hinampas siya ng talangka. Pero nakatayo agad si Saitama. Hinamon ni Saitama si Crab Alante pero pinaghampas lang siya nito. Dehado si Saitama pero nagawa niyang gamitin ang kanyang necktie at binatak ang mata ni Crab Alante. Nagawa niyang talunin si Crab Alante at naalala niya ito habang namimili ng sipit ng talangka. Simula noon ay nagtraining siya ng sobra at nakalbo. Sobrang lakas na niya at walang makatalo sa kanya. Pero pakiramdam niya ngayon ay parang may kulang sa kanya dahil naging boring bigla ang buhay niya. Habang nagbabayad siya ay yumayanig. May napakalaking halimaw na naglalakad. Sila'y magkapatid at pangarap niyang maging pinakamalakas kaya patuloy siyang nag-e-ensayo. Nakalikha ng steroids ang kuya niya at tinawag niya itong Biceps King. Ininom niya itong pampalakas at pampalaki ng katawan. Ang layunin nilang dalawa ay pagharian ang buong mundo. Patuloy ang paninira nila ng mga gusali. Sobrang saya niya dahil siya na ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. Nagpapanik na ang mga tao. Pero makikita si Saitama na nasa kanang balikat ng halimaw. Sabi niya ay bastos ang halimaw at magsuot naman ng pantalon. Inutusan niya ang kapatid niya na patayin ang nasa balikat niya. Hinampas ng halimaw ang balikat niya. Pero pagtingin niya ay yung kapatid niya ang napatay niya. Lumaki ang katawan niya pero hindi lumaki ang utak niya. Habang nakangiti si Saitama ay nagalit ang halimaw sa kanya. Dinakmal siya at binato sa gusali. Pagkatapos ay inapakan siya. Pagkatapos ay pinaulanan siya ng maraming suntok. Sa sobrang tindi ng atake niya ay nawasak na ang buong syudad. Pinagmasdan niya ang kamay niya at nagdadalamhati sa pagkawala ng kapatid niya. Nung naging pinakamalakas siya ay nalungkot siya at napagtanto niya na walang kwenta na naging pinakamalakas siya. Sumugod si Saitama at sumang-ayon sa sinabi ng halimaw. Sinapak siya ni Saitama sabay sabing sobrang boring kapag ikaw na ang pinakamalakas. Habang naglalakad si Saitama ay nagmumuni-muni siya. May nasalubong siyang halimaw at napagtripan niya ang ulo ni Saitama. Tinapos agad siya ni Saitama. Pagkatapos ay umuwi na siya para matulog. Umaga na ngayon pero paggising niya ay may sumugod sa bahay niya. Tumalsik siya mula sa apartment niya. Patuloy ang pag-atake ng halimaw sa kanya. Nasugatan si Saitama. Tinanong ni Saitama kung sino sila. Sila'y mga subterranean.
Ito'y mga nilalang na nabubuhay sa ilalim ng lupa. Sobrang dami na kasi ng populasyon nila kaya balak nilang sakupin ang mundong ibabaw. Sa ngayon ay 70% na ng mga tao ang napatay nila. Pero tuwang-tuwa si Saitama kasi malakas sila. Sumuntok agad si Saitama at natalo ang isa sa Subterranean. Nagulat sila sa lakas ni Saitama. Inalaban ni Saitama silang lahat ng mag-isa. Bigay todo si Saitama. Sinugod ng isa si Saitama at medyo napuruhan siya. Tingin nila ay natapos na nila si Saitama pero nakita nilang may naglalakad. Sinigaw ni Saitama na hindi siya papayag na sakupin nila ang mundong ibabaw. Sumugod si Saitama at patuloy ang panggugulpi niya sa mga Subterranean. May isang nakatama kay Saitama pero tuwang-tuwa siya. Sa wakas bumabalik na sa kanya ang ligaya ng tunay na laban. Natapos ngayon ang laban pero may isa pang lumitaw. Ito ang Subterranean King. Magtutuos sila ngayon ni Saitama pero bigla may nag-alarm. Nawasak niya ito. Panaginip lang pala ang lahat, pero biglang may lumitaw sa lupa at ito ang Subterranean King tulad ng sa panaginip niya. Sinugod niya ang Subterranean King at tinapos niya ito. Hinamon niya ang mga natitira pero nagsorry sila at sumuko agad. Sunod ay makikita ang hayop na tuyot at tila'y may humigop ng dugo nito. May isang lalaking nakatayo at iniimbestigahan ito. Siya si Genos. Naging laman agad ito ng balita dahil may kumakalat na mga lamok na ibang-iba sa normal. Kita ngayon sa balita na madadaanan nito ang CTZ dito kasi nakatira si Saitama. Sobrang daming hayop ang namatay dahil sa pagsugod ng mga lamok at paghigop nila ng mga dugo. Pero habang nagdidilig si Saitama ay may lamok na dama po sa kamay niya. Hinampas niya ito, pero buhay pa din. Sinusubukan itong hulihin ni Saitama pero hindi niya mahuli-huli. Dama po ito sa mukha niya at hinampas uli niya. Napipiko na si Saitama. Hindi niya talaga mahuli ito. Nagkaroon ngayon ng anunsyo at pinapalikas na ang mga tao. Ang threat level nito ay Demon. Nandito ngayon si Genos at pinagmamasdan ng mga lamok na naiipon. Kahit pinalikas na ang mga tao ay may naiwan dahil nakita niyang magandang oportunidad ito para makapagnakaw. Biglang may lamok na dumaan sa kanya. Sinugod siya ng mga lamok at naubos ang dugo niya. Pagkatapos ay makikita na parang may nasa gitna ng mga lamok. Ito si Mosquito Girl. Ibinibigay ng mga lamok sa kanya yung mga dugong nahigop nila. Tinutukan siya ni Genos at inatake ng malakas na fire blast. Nagawang salagin nito ni Mosquito Girl. Sabi ni Genos na kinokontrol ni Mosquito Girl ang mga lamok at ginagawang tagakuha ng dugo. Kaya balak niyang tapusin si Mosquito Girl para tumigil na ang mga lamok. Inutusan ni Mosquito Girl na sugurin ng lamok si Genos. Ginamit ni Genos ang incinerate at nasunog yung mga lamok ni Mosquito Girl. Sunod niyang aatakihin ay si Mosquito Girl. Si Saitama naman ay gigil na gigil. Balik kay Genos ay patuloy ang pagtutuos nila ni Mosquito Girl. Medyo nakalalamang si Mosquito Girl pero ginamit uli ni Genos ang kanyang incinerate. Pero nagawang iwasan ito ni Mosquito Girl. Naputol niya ang braso ni Genos. Pero sabay palang nakaatake si Genos at natanggal niya ang mga binti ni Mosquito Girl. Umatake si Genos para pigilan ang pagtakas ni Mosquito Girl pero hinarang ito ng mga lamok kaya nakatakas si Mosquito Girl. Balak niya ngayon na kumuha ng mga dugo sa kagubatan dahil nakatago ang mga tao sa bayan. Nakabalik na yung mga lamok at binibigay ang mga nakuha nilang dugo kay Mosquito Girl. Aatake na dapat si Genos pero natigilan siya dahil biglang dumating si Saitama at hinahabol pa din yung lamok. Nagulat si Genos dahil akala niya ay lahat ng tao ay nakalikas na. Napahinto din si Saitama dahil nakita niya yung mga lamok sa itaas. Pinalikas siya ni Genos dahil pwedeng atikihin ng lamok si Saitama kapag nakita siya. Tumawa si Mosquito Girl at biglang bumagsak ang napakaraming lamok. Si Genos ay biglang nagpakawalan ng malakas na pagsabog. Tingin ni Genos ay naubos na niya ang lahat ng lamok kasama si Mosquito Girl. Ayon din sa pagsisiyasat niya ay wala ng tao sa paligid pero nakalimutan niya si Saitama. Buhay na buhay si Saitama at nagpapasalamat siya sa pagpatay niya sa mga lamok. Nasunog nga lang ang damit niya. Pero gulat na gulat si Genos dahil hindi niya akalaing mabubuhay si Saitama sa lakas ng atake niya. Pero pati si Mosquito Girl ay buhay pala. Nagpasikat si Mosquito Girl at ipinakita niya ang kanyang bagong lakas. Pagkatapos ay ipinamalas niya yung bilis niya. Napuruhan agad si Genos sa bilis ng atake ni Mosquito Girl. Hindi na makapalag si Genos. Sobrang kinakawawa na siya ni Mosquito Girl. Nagkalasog-lasog na ang katawan ni Genos. Dito'y napagtanto ni Genos na lalong lumalakas si Mosquito Girl kapag madami siyang nakakain na dugo. Naisip niya ngayon na pasabugin na lang ang sarili niya. Pero tumulong si Saitama at sinampal si Mosquito Girl. Wasak, naging one slap man.
Gulat na gulat si Genos. Pagkatapos nito ay nakiusap siyang maging estudyante ni Saitama. Napao agad si Saitama nang hindi niya sinasadya. Nandito siya ngayon sa labas ng bahay ni Saitama at sensei na ang tawag niya kay Saitama. Nagpakilala siyang si Genos pero nilinaw ni Saitama na hindi siya tumatanggap ng estudyante. Nagulat si Saitama na buo na uli ang katawan ni Genos. Ito'y dahil puro mekanikal ang parte ng katawan niya. Tinuro niya ang ulo ni Saitama at akala niya ay armor yung ulo niya kasi may gantab, parang helmet, pero sinabi niyang balat niya ito. Nagulat si Genos kasi maagang nakalbo si Saitama. Nagalit si Saitama sa sinabi ni Genos at tinanong kung anong problema niya. Akala tuloy ni Genos na gustong makinig ni Saitama sa mga problema niya sa buhay kaya nagkwento siya bigla. Ayaw makinig ni Saitama pero patuloy lang sa pagkukwento si Genos. 4 na taon ang nakalipas ay 15 taong gulang lang siya at tao pa. Namumuhay ng tahimik ang pamilya niya pero biglang may nagwalang cyborg at winasak ang bayan niya. May sira sa pagkakagawa ng cyborg. Nawasak ang bayan at namatay ang pamilya niya. Siya lang ang nabuhay. Pero dahil bata siya at nag-iisa na lang hindi niya ito nakayanin. Nakita niya si Dr. Kuseno na may layuning pigilan yung nagwalang cyborg. Makatarungan ang layunin ng doktor kaya humiling siyang maoprahan at gawing cyborg kaya siya'y cyborg na ngayon. Ang layunin niya ay hanapin ang cyborg na nagwala sa bayan niya. Patuloy na nagkwento si Genos at medyo naiinis na si Saitama. Paulit-ulit na ang kwento niya at puro paligoy-ligoy kaya sumigaw na siya at sinabing diretsuhin na siya. Sa isang lugar sa kagubatan ay may isang lalaking nagulat na natalo si Mosquito Girl ng isang suntok lang. Tinitingnan niya ang datos at nakita niya ang nakatalo kay Mosquito Girl. Nagtataka siya kung bakit wala siyang damit. Inutusan niya ang mga alagad niya para kunin itong si Saitama para mapag-aralan ang katawan niya. Ang tawag sa lugar nila ay House of Evolution. Balik sa apartment ni Saitama ay sinabi ni Genos na gusto niyang maging kasing lakas ni Saitama. Sabi ni Saitama na kayang-kaya ni Genos na lagpasan siya. 3 taon lang ang kinailangan niya para maging sobrang lakas. Ituturo na ito ni Saitama pero may biglang na-detect si Genos na kalaban na patungo sa kanila. May biglang sumugod sa apartment ni Saitama. Magpapakilala sana itong Mantes pero sinapak agad siya ni Saitama dahil winasak nito ang kisame ng apartment niya. Napansin ng dalawa na wala na yung kakampi nilang Mantes. Natakot sila dahil isa pa naman yung Mantes sa malalakas na mandirigma nila. Bumaba si Genos para iligpit yung mga nanghihimasok pero tinapos na pala sila ni Saitama. May bomb attack kay Saitama sa baba at lumubog siya habang may cyborg na gorilla na humarap kay Genos. Matindi ang labanan nilang dalawa. Sinabi ni Genos na may mga katanungan siya sa cyborg. Si Saitama naman ay nakabaon at nasa harapan niya ang isang leon. Siya si Beast King. Pinuri ni Beast King itong kasama niyang si Ground Dragon sa pag-ipit kay Saitama. Si Genos ay ginamit naman ang kanyang Incinerate pero hindi ito tumalab. Matibay itong kalaban ni Genos. Balik kay Saitama ay bored na bored siya. Naiinis si Beast King sa hitsura ni Saitama at humihikab pa. Lalong nainis si Beast King kaya sinabi niyang dudukutin niya ang mga mata ni Saitama. Habang tinatakot niya si Saitama ay bigla na lang siyang umangat sa pagkakabaon niya. Natakot si Ground Dragon at pansin din kay Beast King na natatakot siya. Sabi ni Saitama na kapag humingi sila ng tawad ay papalampasin niya ang mga ginawa nila. Balak ni Beast King na ilabas ang tunay niyang lakas pero natigilan siya dahil hindi nakikinig si Saitama at nililinis pa niya ang belt niya. Pinatapos niya si Saitama at inulit ang gagawin niya kanina. Dito'y umatake na siya. Nailagan ni Saitama ito at patuloy ang pag-atake ni Beast King gamit ang matalas na mga kuko niya. Naglabas pa ng lakas si Beast King kaya lalo pang bumilis ang mga atake niya pero madali lang itong naiilagan ni Saitama. Pero dito'y umatake na si Saitama gamit ang consecutive normal punch niya. Tapos si Beast King. Natulala si Ground Dragon. Napatingin si Saitama kay Ground Dragon kaya natakot siya at naghukay pababa. Habang naghuhukay siya ay nakita niya ang mukha ni Saitama. Pinalipad ni Saitama si Ground Dragon. Si Genos ay tapos na din. Armored Gorilla ang tawag sa kanya. Sabi ng Gorilla na siya ang pangatlo sa pinakamalakas sa House of Evolution. Wala silang panama sa pangalawang pinakamalakas na si Beast King. Lumapit si Saitama at pinakita niyang tinalo na niya si Beast King. Biglang nagbago yung karakter ng Gorilla at humingi ng tawad kay Saitama. Sa House of Evolution ay natataranta sila. Kaunting backstory lang ng scientist ng House of Evolution. Siya si Dr. Genos. Halos kapareho na ni Genos ang pangalan niya. Isa siyang henyo sa larangan ng siyensya. Pero walang sumusuporta sa mga pag-aaral niya dahil tingin nila'y delikado ang gusto niyang gawin. Gusto niyang magkaroon ng ebolusyon ng tao kaso walang taong lumapit sa kanya para tumulong. Nadismaya siya sa mga tao kaya napilitan siyang gawin ito ng mag-isa. Patuloy siya sa pananaliksik hanggang nagtagumpay siya ng 70 taong gulang na siya. Pagkatapos ay nagpabata siya at ginawa ng clones ang sarili niya. Kasama ang mga clones niya ay pinag-eksperimentuhan nila ang mga hayop at ngayon pati mga tao.
Ito'y kwento pala ng Gorilla at pinatigil siya ni Saitama sa haba ng kwento niya. Gusto ni Saitama na magdiretsahan na. Humingi siya ng tawad at sinabing interesado ang boss niya sa katawan ni Saitama. Sabi ni Saitama na hindi siya interesado sa kapwa lalaki. Baklang to? Sabi ni Genos na ang gusto ng boss ng Gorilla ay pag-eksperimentuhan ang katawan ni Saitama dahil napakalakas niya. Sigurado si Genos na aatake uli ang House of Evolution kaya ang solusyon ay sila ang umatake sa House of Evolution. Pumayag si Saitama at gusto niya na ngayon na sila sumugod dahil may sale bukas. Kukontakin dapat ni Gorilla ang base nila pero kinausap uli siya ni Genos. Inalam ni Genos kung gumawa ang House of Evolution ng Cyborg 4 na taon na ang nakalilipas. Sabi ni Gorilla na siya lang ang cyborg sa House of Evolution. Balik sa House of Evolution ay natataranta sila dahil naubos yung puwersang pinadala nila. Alam na din nila na papunta na sila Saitama sa kanila. Natatakot sila na mawala lahat ng sinaliksik nila kaya wala na silang ibang magagawa kundi gamitin ang alas nila. Gagamitin na nila si Carnage Kabuto. Takot na takot ang mga clones ni Dr. Genos. Balak nilang gamitin ang 8 palapag na gusali para mapigilan sila Saitama. Desperado na si Dr. Genos. Balik kila Saitama ay tumatakbo sila papunta sa House of Evolution. Nagulat si Genos kasi akala niya ay kayang lumipad ni Saitama. Dito'y nakarating na sila sa House of Evolution. Nasabik si Saitama at binilang yung palapag ng gusali. Pero biglang pinasabog agad ito ni Genos at nagulat si Saitama. Wala nang natira pero napansin ni Saitama na may underground ito. Sa loob nito ay may clone at ito'y alay sa halimaw. Tinapos yung clone ng halimaw. Pagkatapos ay linapitan ng tunay na Dr. Genos ang halimaw. Ito si Carnage Kabuto. Hindi nakikinig si Carnage Kabuto dahil galit siya sa pagkakakulong sa kanya ni Dr. Genos. Sa loob-loob ni Dr. Genos ay sinabi niyang bigong eksperimento itong si Carnage Kabuto dahil wala sa tamang pag-iisip ito. Sabi ni Dr. Genos na okay lang kahit patayin siya ni Carnage Kabuto dahil nandyan naman yung mga clones niya para palitan siya. Nakiusap siya na hulihin ang isang tao para sa kanya. Pinakita niya si Saitama at sinabi ni Dr. Genos na malakas itong si Saitama at si Carnage Kabuto lang ang makakatalo sa kanya. Napapayag niya si Carnage Kabuto dahil gusto niyang may makaharap ng malakas na kalaban. Pagpasok nila Saitama ay naramdaman agad ni Genos na may dalawang nilalang na padiretso sa kanila. Makikita ngayon si Carnage Kabuto at pasugad siya kila Saitama. Sinuntok ni Carnage Kabuto si Genos at bumaon siya sa pader. Inaya ni Carnage Kabuto si Saitama sa silid kung saan isinasagawa ang mga eksperimento dahil malaki ito. Tinanggap ni Saitama ang imbitasyon niya dahil gusto niyang ipaghiganti si Genos. Nandito na sila at magsisimula na sila pero may apoy na atake na tumama kay Carnage Kabuto. Okay pa din pala si Genos. Sinugod ni Genos si Carnage Kabuto. Nagpakawalan ng mga incinerate si Genos. Sabay lapit kay Carnage Kabuto at ginamit ang kanyang machine gun blows. Pero hindi ito tumalab at sinuntok lang siya ni Carnage Kabuto. Napakatibay na salagubang na ito. Nagpakawala uli ng incinerate si Genos pero hinipan lang ito ni Carnage Kabuto at bumalik kay Genos. Naging afro bigla ang buhok ni Genos. Nang aasar pa si Carnage Kabuto at medyo nainis si Saitama. Nandito ngayon si Dr. Genos at gusto niyang masaksihan kung kayang labanan ng tao ang pinakamalakas na nilikha ng House of Evolution. Gusto niyang makalikha ng tao na mas hihigit pa sa kung ano ang sangkatauhan ngayon. Seryoso na si Saitama at sinabihan niya si Kabuto na wag siyang bibiguin dahil mukhang malakas naman siya. Nagpasikat agad si Carnage Kabuto at tinikuran si Saitama pero nung susuntukin na niya si Saitama ay natakot siya. Bigla siyang lumipad ng malayo at umatras. Nagtataka si Saitama at hindi niya alam kung anong ginagawa ni Carnage Kabuto. Nagulat din si Dr. Genos dahil natakot si Kabuto kay Saitama. Naramdaman ng instincts ni Carnage Kabuto na kapag inatake niya si Saitama kanina ay malamang namatay siya. Sobrang kinakabahan siya at nararamdaman niya ang napakatinding lakas ni Saitama. Nagalit siya at sinigawan si Saitama. Tinanong niya kung paano siya naging sobrang lakas. Gusto ngayon ibahagi ni Saitama kung paano siya naging sobrang lakas. Nakikinig ng mabuti si Carnage Kabuto at Genos. Kahit si Dr. Genos ay lumapit. Nagpakilala siya kay Saitama. Pero nag-aalala si Genos kasi malalaman ng iba ang sikreto ni Saitama. Sabi ni Saitama na dahil ito sa matinding training. 3 taon siyang nag-training. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, at 10 kilometrong pagtakbo. Araw-araw niya itong ginawa. Nagkwento si Saitama kung gaano ito kahirap at sobrang proud na proud pa siya. At ngayon ay sobrang lakas na niya. Gulat na gulat sila. Pero nagalit si Genos. Kasi normal na training lang yung ginawa niya. Kayang-kaya ito ng mga atleta lalo na ang mga boksingero. Nung kalakasan ni Mike Tyson kaya niya ang 500 push-ups, 500 sit-ups, 400 squats at 8 kilometrong pagtakbo. Pero hindi siya kasing lakas ni Saitama.
Kaya ibig sabihin ay may iba pang dahilan kung paano lumakas ng ganito si Saitama. Kaya galit na galit si Genos sa kanya kasi akala niya nagbibiro lang siya. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Carnage Kabuto. Nag-transform siya at ginamit ang Carnage Mode. Nawawalan ng kontrol sa sarili ng isang linggo itong si Carnage Kabuto kapag ginagamit niya ang Carnage Mode. Kaya aabutin ang pagwawala niya hanggang susunod na Sabado. Nagulat si Saitama sa sinabi ni Carnage Kabuto. Sumugod ng napakabilis si Kabuto at lumipad si Saitama. Hinabol agad siya ni Kabuto at binigyan ulit ng isa pang suntok. Binubugbog na ni Kabuto si Saitama at sinabi ni Saitama na nagkamali siya. Patuloy ang atake ni Kabuto at inaalala ni Saitama ang Carnage Mode ni Kabuto. Inaalala niya na aabutin ito ng isang linggo. Habang binubugbog si Saitama ay iniisip niya na hanggang Saturday magwawala si Kabuto. Dito niya napagtanto na ibig sabihin ay Saturday pala ngayon. Tatapusin na siya ni Kabuto pero biglang tinapos ni Saitama si Carnage Kabuto ng isang suntok lang. Galit na galit siya dahil Saturday pala ngayon. Pinaliwanag ni Genos na ang ikinagagalit ni Saitama ay sale pala ngayon sa supermarket. Akala niya bukas pa. Sabi ni Genos na aabot pa sila dahil 10 o'clock pa ito magsasara kaya umalis na agad sila habang si Dr. Genos ay sinabing titigil na siya sa evolution dahil sa nasaksihan niya. Hindi na kailangan ng evolution. Iniimbestigahan ng Hero Association ang House of Evolution at nakita nilang wasak na ito. Sunod na araw ay may isang lalaki na sumisigaw at nagpoprotesta kung bakit kailangan nilang magtrabaho. Siya si Hammerhead at gusto niya na suportahan sila ng mga nagtatrabaho at bigyan ng pera kahit hindi sila nagtatrabaho. Hayahay ang buhay. Ang pangalan ng grupo nila ay Paradisers. Pero walang nakikinig sa kanila. Nagalit siya kaya sinabi niyang pupuntahan nila ang gusali na pagmamay-ari ng mayaman na si Zeniro at wawasakin para ipakita na seryoso sila. Tingin niya ay nakuha ni Zeniro ang pera niya sa illegal na pamamaraan. Gumalaw ang tauhan niya at sinira ang gusali. Napakalakas ng battlesuit nila. Kaso sabi ng tauhan ni Hammerhead na mali yung gusali na sinira nila. Okay lang na nagkakamali basta natututo tayo, sabi ni Hammerhead. Si Saitama naman ay kakagising lang sa bangungot. Nagbabato-bato pik siya at kalaro niya ay may kulangot. Pagbangon ay nakita niya ang balita tungkol kay Hammerhead at ang grupong Paradisers. Sabi sa balita na lahat sila ay kalbo kaya nagulat si Saitama. Dali siyang kumilos kasi dahil sa Paradisers iisipin ng lahat na masama ang mga kalbo. Kaya determinado siya ngayon na pigilan sila. Nagmarcha sila patungo kay Zeniro at patuloy ang panggugulo nila. Pero hinarangan sila ni Mumen Rider. Nagbunyi ang mga tao. Sumugod siya, pero knockout agad. Ito ang gusali ni Zeniro at may pupo ito sa tuktok na ginto. Pinapatakas si Zeniro ng kanyang butler pero may isa siyang bodyguard. Nagpasikat siya at sinabi niyang siya na ang bahala sa Paradisers dahil nakakontrata pa siya kay Zeniro. Siya si Speed o Sound Sonic. Nakarating na ang mga Paradisers at sigurado na sila na kay Zeniro ito dahil sa pupo sa tuktok ng gusali. Pumasok na ang Paradisers pero hinarang sila ng bodyguard. Binolahan niya sila na sumuko na lang pero hindi sila nakinig at sumugod. Dahil dyan ay pinalaya ni Sonic ang mga ulo nila sa kanilang katawan at inihatid sa kabilang buhay. Sobrang bilis ni Sonic at si Hammerhead lang ang nabuhay. Winasak niya ang lupang kinakatayuan niya. Ginamit ang malalaking bato at hinagis kay Sonic. Si Saitama naman ay napagkamalang terorista dahil kalbo siya. Tinamaan ng bato yung pupo. Patuloy ang pamamato ni Hammerhead pero hindi niya matamaan si Sonic. Napangiti itong si Sonic pero pinigilan niya ang sarili niya dahil masamang ugali niya ito. Inasar ni Hammerhead si Sonic pero nabasa ni Sonic kung anong plano ni Hammerhead. Nakaayos yung mga bato ng isang linya para kapag dumiretso siya dito ay hindi na maiilagan ni Sonic ang atake ni Hammerhead. Pero kumpiyansa pa din si Sonic. Alam niya na patibong ito pero susugod pa din siya dahil na-challenge siya. Gusto niyang ipakita kung gaano siya kabilis. Sumugod siya ng sobrang bilis at nagulat si Hammerhead. Pero imbis na bato, ang ginamit niya ay puno. Natabunan ng puno yung diretsyong espasyo na ginawa niya at tingin ni Hammerhead ay nataman niya si Sonic. Nasa likuran na pala si Sonic sa sobrang bilis at tinapos niya si Hammerhead. Tumawag siya para magulat na iniligpit na niya si Hammerhead. Pero pagtingin niya ay wala na ang katawan ni Hammerhead. Buhay pa si Hammerhead at napakatigas ng bungo niya kaya buhay pa siya. Pero dito niya nakasalubong si Saitama. Si Genos naman ay inaayos ngayon sa laboratorio ni Dr. Kuseno. Nagkukwento si Genos at puro papuri si Genos kay Saitama. Sabi ni Dr. Kuseno na may bago siyang mga parte na ilalagay sa kanya para mahigitan niya itong kinukwento niyang si Saitama. Balik kay Saitama ay tinanong siya ni Hammerhead kung nagbabalak na sumali sa Paradisers itong si Saitama dahil kalbo din siya. Sabi niya ay hindi at libangan lang niya ang pagiging hero. Kaya inatake agad siya ni Hammerhead.
Pero laking gulat niya dahil walang gallows si Saitama at mukhang bored pa. Kaya inilabas ni Hammerhead ang full power ng battle suit niya. Pinaikot-ikot niya ang mga kamay niya at naalala ni Saitama na ginagawa niya din ito nung bata siya. Sinalo ni Saitama ang mga kamay ni Hammerhead na parang wala lang. Sa isipan ni Saitama ay naalala niya ang sarili niya kay Hammerhead dahil dati wala din siyang trabaho. Winasak na ni Saitama ang battle suit ni Hammerhead. Nagmakaawa si Hammerhead. Sinabi ni Saitama na papakawalan niya si Hammerhead basta magbabagong buhay siya. Nung paalis na si Saitama ay natagpuan siya ni Sonic. Hinahanap ni Sonic si Hammerhead at itinuro ni Saitama kung saan siya nagpunta pero inatake agad siya ni Sonic. Nagawang hulihin ni Saitama ang espada ni Sonic at sobrang nagulat siya. Sabi ni Saitama na nagkakamali itong si Sonic dahil hindi siya miyembro ng Paradisers. Pero tingin ni Sonic ay miyembro siya dahil kalbo siya. Sabi ni Saitama na hero siya pero sinabi ni Sonic na wala siyang kilalang hero na Saitama. Sabi ni Sonic na hindi na importante yon. 2 beses kasing nakita ni Saitama ang atake niya at hindi siya papayag. Sobrang tindi ng pagsisikap niyang hasain ang mga teknik niya mula sa kanyang nayon. Gagamitin ata niya ngayon ang 8 games niya. Sabi ni Saitama na palusot lang yung sinasabi ni Sonic dahil gusto lang niya ay subukan yung mga bagong teknik niya sa kanya dahil halata naman sa mukha niya. Sobrang binilisan pa ni Sonic at ipinakita niya na mas mabilis pa siya sa speed of sound. Pero pansin kay Saitama na bored pa din siya. Nakakita siya ng pagkakataon at sumugod na siya pero nakita siya ni Saitama. Nagulat siya kaya ginamit niya yung wind blade kick niya. Pero mas mabilis si Saitama at nailagan niya si Sonic. Tinapat niya ang kamao niya. Tinamaan ang kanyang itlog, kumalog-kalog at naging scrambled. Humingi ng tawad si Saitama dahil hindi daw niya ito sinasadya. Sobrang namimilipit si Sonic ngayon sa sakit ng kanyang scrambles. Nagpakilala siya kay Saitama bilang si Speed of Sound Sonic. Sabi niya ay babalikan niya si Saitama. Mag-e-ensayo siya ng mabuti para talunin siya. Hiningi niya ang pangalan niya at sinabi niyang Saitama ang pangalan niya. Habang nakaipit ang kanyang scrambles ay sinabi niyang tatapusin niya si Saitama sa susunod nilang pagkikita. Ipinakita ni Saitama ang suporta niya kay Sonic sa gagawin niyang pagsasanay. Balik sa apartment ay tinanong ni Saitama kung may kilala siyang Speed o Sound Sonic. Sabi ni Genos na wala. Nagtataka siya kung bakit badoy at inulit lang yung pangalan ng taong sinasabi niya. Speed o Sound na nga Sonic pa. Pero habang nag-uusap sila ay pinapauwi na siya ni Saitama kasi hindi niya alam kung bakit nandito si Genos sa apartment niya. May isa din siyang problema. Walang nakakakilala sa kanya. 3 taon na siyang hero at ang dami na niyang natalo pero wala man lang nakakakilala sa kanya. Nagtataka siya kung bakit wala pa din siyang mga fans. Akala pa nila ay terorista siya. Sa loob-loob ni Genos ay napansin din niya na walang balita tungkol kay Saitama at napunta pa kay Moomin Rider ang kapurihan sa pagkatalo ng Paradisers. Nabanggit ngayon ni Genos ang tungkol sa Hero Association. Tiningnan nila ang website at nabasa ni Saitama na kailangan kumuha ng pagsusulit ang lahat ng gustong maging hero. Kapag nakapasa ay saka lang sila pwedeng tawaging hero. Magkakasweldo din sila. Lahat ng hero ay nakarehistro sa asosasyon. Ang mga taong tinatawag ang sarili nilang hero ay kainahinala. Sila'y mga siraulo. Inaya ni Saitama si Genos na magrehistro sila at papayag siyang maging master ni Genos. Agad na pumayag si Genos. Si Hammerhead naman ay tinapos ng robot ng nagmamay-ari ng ninakaw niyang mga battle suits. Pag-alis nila ay makikita si Hammerhead na umiiyak at buhay pa dahil napakatigas talaga ng bungo niya. Sobrang nagpapasalamat siya sa nanay niya. Nandito sila ngayon sa branch ng Hero Association para kumuha ng pagsusulit. Sa loob naman ng Hero Association ay pinag-uusapan nila ang mga kukuha ng pagsusulit. Sobrang saya nila dahil sobrang dami ng aplikante ngayon. Pero sabi ng isa na mas importante ang kalidad kaysa sa dami. Nabanggit niya na may isang aplikante na sobrang interesado sila. Si Genos pala yun. Sobrang haba ng pila at napakadami talaga ng kumukuha ng pagsusulit. Si Saitama na ang susunod at nagkakamot pa siya. Pinagtatawanan siya ng mga nasa likod niya dahil tingin nila'y lampas siya. Ang unang pagsusulit ay side-to-side jumps. Nagseryoso si Saitama at sobrang bilis ng side-to-side jumps niya. Nga bigla yung mga nag-aantay. Sunod ay tatakbo siyang ng 1,500 meters. Sobrang bilis din itong natapos ni Saitama. Sunod ay weightlifting. Isang kamay lang ang ginamit niya sa paggangat nito. Mahigit ilang tonelada ito. Sunod ay shot put at wasak ang kisame. Sunod ay ang taas ng talon at bumaon siya sa kisame sa sobrang taas ng talon niya. Kahit yung guacamole ay halos sirain niya sa bilis at lakas niya. Nawasak din niya ang punching machine sa sobrang lakas niya. Parang si Vegeta lang. Di nila akalain ang lakas ni Saitama at sinabi nilang uuwi na lang sila.
Tapos na ang pagsusulit at nag-usap sila Saitama at Genos. Pinag-uusapan nila ang written exam at physical test. Tingin nila'y napakadali lang nito. Sabi ni Genos na madali lang ma-perfect yung written test. 1 oras ang nakalipas ay perfect ang nakuha ni Genos. S-rank agad siya. Inangat ni Saitama yung kanya at katulad din ito ng kurba ng S kaya binati agad siya ni Genos. Kwento ni Genos na may tinanong sa kanya sa interview. Pinakita sa kanya yung House of Evolution. Matagal na kasing minamanmanen ng Hero Association ito at nakita nilang nawasak ito gamit ang sobrang lakas na puwersa. Sabi ni Genos na siya ang may gawa nito at nagulat sila. Dahil dito ay ginawa siya agad na S-rank hero. Si Saitama ay malungkot at pinakita niya na C-rank siya dahil 71 points lang ang nakuha niya. Akala ni Genos na S yung kanina pero C pala ito. Balak ni Genos na magreklamo sa nakatataas pero pinigilan siya ni Saitama dahil lalo siyang mapapahiya sa gagawin niya. Nagkaroon ng anunsyo at sinabihan sila na may seminar sila mamaya. May isang pretty boy na kausap ang Hero Association. Siya si Amay Mask. Siya ang number 1 rank sa A-class. Aprobado niya ang pagiging S-rank ni Genos. Nandito ngayon sa seminar sila Saitama at naiinis yung nagsasalita dahil hindi nakikinig si Saitama. Siya si Snake. Tingin niya ay nakachamba lang si Saitama. Patuloy ang pagsasalita niya na dapat may dignidad ang isang hero at karespe-respeto. Pero walang pakialam si Saitama at hinipan lang ang kanyang bubblegum. Nagpasikat siya gamit ang martial arts niya pero parang siya'y nagtitiktok lang. Wala pa ding pakialam si Saitama kaya inis na inis lalo si Snake sa kanya. Sinabi niya na may impluwensya siya sa Hero Association kaya kung gugustuhin niya ay pwede niyang sabihan ang kakilala niya sa itaas. Kaya niyang pababain ang ranggo ng kahit sino dahil dito. Wala pa ding pakialam si Saitama at hapunan lang ang nasa isip niya. Kwento ni Genos na 3 taon pa lang ang Hero Association at sinimulan ito ng isang milyonaryo matapos iligtas sa halimaw ng dumadaan lang yung anak niya. Pagkatapos ay tinawag na ni Genos na master si Saitama dahil yun ang usapan nila. Nagsisisi si Saitama ngayon. Bad trip si Snake dahil hindi man lang siya kilala ni Saitama at Genos. Class A rank 38 pa man din siya. Gusto niyang turuan ng leksyon sila pero nabanggit ng isang opisyal ng Hero Association na si Genos ay S-rank na dahil matinding rookie siya. Nalagpasan na niya itong si Snake. Si Saitama ay bumagsak sa written exam pero halimaw ang physical exam niya at perfect siya dito. Nakapagtala ng bagong record si Saitama sa physical exam ng Hero Association. Parang may Diyos sa loob ng katawan ni Saitama ika ng opisyal. Dahil dito ay nag-aalala si Snake sa sinabi ng opisyal na baka malalagpasan din siya ni Saitama. Inis na inis ngayon si Snake. Habang naglalakad si Saitama ay hinarang siya ni Snake. Sabi niya ay nandito siya para bigyan si Saitama ng tinatawag na rookie crushing. May politika din kasi sa loob ng Hero Association. Ayaw ng mga hero na nalalampasan sila kaya nandito siya ngayon para durugin si Saitama. Ginamit niya ang martial art niyang Snake style. Pero siyang knockout. Kinabukasan ay nasa isang malayong lugar sila Genos at Saitama. Nandito sila ngayon dahil gusto ni Genos na mag-ensayo sila ni Saitama. Gusto ni Genos na ilabas ni Saitama ang buong lakas niya. Kitang may bagong parts itong si Genos. Sumugod agad siya pero nakailag si Saitama. Sobrang bilis ni Genos ngayon dahil sa bagong parting kinabit sa kanya. Ginamit niya ang incinerate niya at nailagan ito ni Saitama. Lalo pang bumilis si Genos. Nagpaulan siya ng maraming suntok gamit ang machine gun blows niya. Pero hindi niya matamaan si Saitama. Naiiwang imahe na lang pala yung nakikita ni Genos kasi sobrang bilis ni Saitama. Hinahanap niya si Saitama at nakita na niya uli siya. Gamit ang bagong parts ay may bago din siyang armas. Inatake niya si Saitama gamit ito. Pero nasa likuran na pala niya si Saitama. Inatake niya si Saitama at sinabing gusto niyang magseryoso siya. Gusto niyang ilabas ni Saitama ang tunay niyang lakas. Balak niyang kumalap ng datos para malaman niya kung bakit malakas si Saitama. Kahit kasi si Saitama ay hindi niya alam kung paano siya lumakas. Biglang lumitaw si Saitama sa harap ni Genos at nagulat siya. Tinikuran siya ni Saitama. Naramdaman ni Genos na mamamatay na siya. Pero pinigilan ni Saitama ang suntok niya at inaya si Genos na kumain ng udon noodles. Walang nagawa si Genos sa lakas ni Saitama. Gusto niyang maging kasing lakas ni Saitama pero pakiramdam niya ay hindi niya maabot ang level ni Saitama. Makikita si Amay Mask na paalis. Sila Saitama naman ay kumakain ng maanghang na udon noodles. Kapag nakayanin ito ay may premyo ng 50,000 yen. Kapag hindi kinaya ay magbabayad ng 10,000 yen. Nagulat yung may-ari. Knockout si Saitama pero easy lang ito kay Genos. Dumating ngayon si Amay Mask at gusto niyang kausapin si Genos. Pansin na kilalang kilala si Amay Mask ng tao. Nagfa-fangirl sila ngayon sa kanya. Ulong si Saitama na mag-ingat siya dahil baka nang bubugbog din ng rookie itong si Amay Mask. Kinausap siya ni Amay Mask tungkol sa pagtalo ni Genos papuntang S-rank. Pero nakabalik agad si Genos. Sabi ni Genos na binati lang siya ni Amay Mask. Lumapit ang mga babae kay Genos
Genos dahil tingin nila'y kaibigan niya si Amay Mask. Nakipagkamay sila at nagpa-fangirl kay Genos. Inggit na inggit si Saitama. Naalala ni Genos ang pag-uusap nila ni Amay Mask. Dito'y tinanong ni Amay Mask si Genos kung anong masasabi niya sa exam. Sabi ni Genos na basura ito. Hinamon niya si Amay Mask pero pinigilan siya nito. Binolahan niya si Genos dahil masyadong mainit ang dugo niya. Kakalimutan niya ang batikos niya sa Hero Association at sinabi niyang malaki ang inaasahan nila sa kanya. Sabi ngayon ni Genos na aalis na siya at babalik mamaya. Pero makikita na bumalik na si Genos at parang nagdala siya ng bahay sa dami ng gamit niya. Ayaw siyang patirahin ni Saitama dito pero naglapag agad siya ng pera pang rente niya. Kaya hindi na tumanggi si Saitama. 5 araw ang lumipas ay wala pa ding nagagawa si Saitama bilang hero dahil walang mga insidente. Pinoproblema din niya si Genos dahil tinatala niya ang lahat ng ginagawa at sinasabi niya. Nakukonsensya siya kasi wala siyang maituro kay Genos. Pakiramdam niya ay na-scam niya itong si Genos. Nabanggit ni Genos na kapag walang aktibidad ang isang Class C na hero sa loob ng 1 linggo ay matatanggal sila sa listahan ng mga hero. Nagulat si Saitama kasi wala naman siyang nakikitang krimen sa balita. Pero sinabi ni Genos na yung mga mabibigat na pangyayari lang ang binabalita sa telebisyon. Ang C-Class ang tumutulong sa pagresolba ng maliit na krimen tulad ng paghuli sa snatcher, pagnanakaw at iba pang gulo. Natarante si Saitama kaya nagbihis agad siya. Pero dito niya naalala na dahil sa kagustuhan niyang maging hero ay naging malakas siya. Sinabi niya kay Genos na imbis na palakasin ang katawan niya ay baguhin na lang niya ang pag-iisip niya. Cyborg kasi siya kaya hindi niya kailangan magpalakas ng katawan. Maghangad siya ng mas mataas bilang isang hero at lalakas lalo siya. Bulong ni Saitama na gawa-gawa lang niya itong mga sinasabi niya. Binigyan niya ng hamon si Genos. Subukan niyang makapasok sa top 10. Tinanggap ito ni Genos. Si Saitama ngayon ay takbo ng takbo at naghahanap ng krimen. Pero hapon na at wala pa din siyang mahanap. Kaya sabi ni Saitama na bukas na lang uli. Sunod na araw ay kinakabahan si Saitama dahil wala ning isang krimen at matatanggal na siya sa Hero Association dahil ito na ang huling araw. Dapat may magawa man lang siya. Biglang may bumato ng kanay kay Saitama. Naalala niya yung ninja, pero hindi niya maalala yung pangalan niya. Sid on ground, lost and found. Sabi ni Saitama na siya si Jack o Lantern Panic. Teka Jack, ano daw? Sinabi niyang Speed o Sound Sonic ang pangalan niya. Pero sinabi ni Saitama na busy siya. Ayaw siyang pakawalan ni Sonic dahil gusto niyang maghiganti. Sumugod siya pero kinagat lang ni Saitama ang espada ni Sonic. Nagkagatan na. Nagulat si Sonic kasi hindi niya nakita ang nangyari. Akala niya ay nahiwan na niya si Saitama. Naglabas ng aura si Saitama dahil ayaw niyang maabala siya. May isang babaeng nagsumbong sa isang hero. Tinuturo ng babae si Sonic at delikado daw siya. Siya si Tank Top Tiger at tinuturo ni Saitama si Sonic. Pero si Saitama pala yung sinusumbong ng babae kaya nagulat siya. Takbo kasi siya ng takbo kahapon at nakakatakot ang mukha niya. Sabi ni Saitama na bagong hero lang siya. Pero sinabihan siya ni Tank Top Tiger dahil nakakaabala siya sa mga tao. Nakilala ng mga tao si Tank Top Tiger at pinag-uusapan na siya. Class C kasi siya at nasa top 10. Biglang inatake ni Sonic ng exploding shuriken si Tank Top Tiger at tomba agad siya. Inalis lang niya ang abala. Ginamit ni Sonic ang shuriken niya para lalong manggulo. Patuloy ang paninira ni Sonic. Pagkaligtas ni Saitama sa bata ay iniisip niya na sobrang naabala siya kasi kailangan niyang may mahuling kriminal para manatiling hero. Saka lang niya napagtanto na nasa harapan na niya yung kriminal na pwede niyang hulihin. Kaya sinugod niya si Sonic at tinalo niya agad ito. Nakarating ito sa Hero Association at nahuli na si Sonic. May ipinapaimbestiga din sila sa CTZ at ito ang Ghost Town. Nalaman ito ni Terrible Tornado. Siya ay S-Class at rank 2 siya. Gusto niyang pumunta pero hindi siya pinayagan ng lalaki. Nagalit si Tornado pero sinabi ng babae na napagdesisyunan na kasi ng asosasyon na hindi kailangan ng S-Class sa misyon na ito. Kumalma na siya at umalis pero sinabi niyang mas mabilis kung siya na lang ang pumunta. May lumitaw na halimaw dito sa Ghost Town. Dito sa HQ ng Hero Association ay pinag-uusapan nila ang estado ng mga syudad na binabantayan nila. Sa Q-City ay walang problema dahil bantay sarado ito ni Watchdog Man. Siya ay S-Class at rank 12 siya. Pagdating sa CTZ ay inaalala nila yung Ghost Town kaya nagpadala sila ng 2 A-rank na hero para mag-imbestiga. Ito si Spring Mustachio, rank 33. Ito naman si Golden Ball, rank 29. Napakalaki ng CTZ at nahahati ito sa 3. Una ang Business District at nandito ang malalaking gusali. Pangalawa ang Residential District at dito makikita ang mga tirahan. Ito ang panghuli, ang Abandoned Area o Ghost Town. Dito nakatira si Saitama. Lumikas na ang mga tao dito dahil may mga kakaiba at nakakatakot na halimaw dito. Pero walang takot si Saitama dahil makakatipid kasi siya dito. Nandito na sila malapit sa apartment ni Saitama pero syempre hindi nila alam. Ang alam nila ay wala nang nakatira dito.
Naramdaman sila ni Genos kasi may kagamitan siyang proximity alarm kaya alam niyang may malapit sa kanila. May naglakad sa likod nila pero pagtingin nila ay wala na. Nagdesisyon silang habulin ito. Napansin ni Genos na umalis na yung dalawa kaya nagpatuloy siya sa paglilinis. Huminto ang halimaw na tila'y may hinahanap. Nakita na siya ng dalawang hero. Gustong umatake agad ni Golden Ball pero tuwang-tuwa yung halimaw na may nakitang tao. Sabi ni Golden Ball na kayang tugusin ng espesyal na bola niya ang makapal na bakal. Pero nagawang salagin ito ng halimaw. Gumalaw ng patago ang kanyang galame at pumulupot kay Golden Ball. Natalo agad si Golden Ball. Inatake naman ng halimaw si Mustachio. Kumuha siya ng panyo at naglabas ng espada dahil mahilig siya sa espadahan. Umatake agad ang halimaw pero nagagawang makasabay ni Mustachio. Kitang-kita ang angas ni Mustachio dito. Sunod ay umikli ang espada ni Mustachio at naging spiral. Pagkatapos ay umatake siya gamit ang espesyal niyang galaw na tinawag niyang tomboy. Biglang humaba ang espada niya. Pero nagawang umilag ng halimaw. Dito'y nalaman ni Mustachio na napakalakas ng halimaw dahil kasing tigas ng bakal yung mga galame nito. Humingi na siya ng tulong sa association. Tinanong niya ang halimaw kung dito siya nagmula pero sinabi ng halimaw na galing siya sa ibang lugar at nagpunta siya dito dahil akala niya ay may pagtitipon ng malalakas na halimaw. Nalungkot siya na chismis lang ito pero balak niyang maging halimaw na kinatatakutan dito sa Ghost Town. Natanggap nila ang mensahe ni Mustachio at nanawagan sila sa mga hero na malapit sa CTZ para tumulong. Natanggap ito ng mga hero at balak nilang pumunta. Balik kay Mustachio ay bogbog na siya. Dito'y tumamba na siya. Balak ng halimaw na pumunta sa lugar na may mga tao kasi hindi siya sisikat dito dahil walang mga tao. Nung aalis na siya ay natanong niya ang isang tao. Ito pala si Saitama. Nagulat siya dahil akala niya ay lumikas na lahat ng tao. Inatake agad ng halimaw si Saitama. Naalala ngayon ni Saitama na nakalimutan niyang bumili ng kanbo. Dito sa apartment ni Saitama ay makikitang pinapakuluan na niya ang kanbo. Nakita ito ni Genos at sinabi ni Saitama na nakuha niya kasi ito ng mura. Sabi ni Genos na ayon sa pag-aaral niya ay nakakatulong ang kanbo para sa buhok. Dinedenay ni Saitama na ito ang pakay niya. Naiinggit siguro si Saitama dahil gusto niya ding nagiging dilaw, pula, o asul ang buhok niya. Natanggap ngayon ng association ang ulat nila Golden Ball at Mustachio na may malakas na halimaw sa Ghost Town ng CTZ at hindi nila ito natalo. Nalaman din nila yung sinabi ng halimaw na may pagtitipon ng malalakas na halimaw sa Ghost Town. Nag-imbestiga ang ibang hero at nakita nila yung grabeng pagkawasak ng gusali. Napansin din nila yung galame ng nakalaban ni Mustachio. Tingin nila'y nag-away ang dalawang halimaw dito dahil sa agawan ng teritoryo. Parang mga hayop tulad ng aso na nag-aaway dahil sa teritoryo. Wala silang kaalam-alam na si Saitama ang may gawa nito. Nabalita ngayon yung nangyari sa Ghost Town ng CTZ kaya lalo silang natakot. Akala talaga nila halimaw yung nag-away. Kahit yung mga halimaw ay nagkukwentuhan dahil kahit sila ay natatakot sa kapwa nila halimaw. Napansin ni Genos na tumaas na ang rank ni Saitama. Mula 388, naging 342 na siya. Medyo nang asar si Saitama kasi umangat siya pero si Genos ay panghuli pa din sa class at rank 17 pa din. Pero tumaas siya at naging pang-anim na sa popularidad. Binabasa niya ang mga komento sa kanya na gwapo daw kasi siya. Nagulat si Saitama dahil hindi man lang nahihiya si Genos sa mga binabasa niya. May mga fans na si Genos at sobrang naiinggit si Saitama kaya pinatigil na niya si Genos. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.